Ayun. Ito yung sinasabi kong parang ano. Hindi ko alam kung hinukay ito o kuweba, tunnel. Oh, so ito pala yung pinaka-tunnel. Good morning mga kaalabok. So ngayong araw papunta tayo sa Angono, Binangonan, Rizal. Meron ako nakita na isang magandang pasyalan doon na merong magandang tunnel or kuweba. Pero tingin ko ano yun, tunnel, parang sinadya siyang butasin. At napakaganda ng lugar. So nakita ko lang sa video, kaya lang may yung video, ang ganda ng lugar. Hindi ko nakita yung kabuuan doon sa video, tapos nakita ko sa ibang mga pictures. Maganda yung lugar, yun nga lang parang konti rin yung pictures na nakita ko. Kaya ngayon, pupuntahan natin, silipin natin yung sinasabi kong spot na yun. So, ang oras natin is 5:30. Galing tayo dito sa amin sa Hagonoy, Bulacan. Patawid tayo ngayon dito sa may Paumbong. So, sabi sa Google Map, mga 5.5 hours yung biyahe natin papunta doon. So, malapit lang naman yun. Actually, sinabay ko lang din to sa papunta tayo ng Tanay Rizal ngayon talaga. Dahil merong team building yung Shipa at doon gaganapin yung team building. Pero bago nga tayo tumuloy doon, silipin na rin natin itong napakagandang lugar na nakita ko na to. So, ngayon pa naman yung bukas nun eh. Abot tayo doon. Yan yung mga banga or tapayan, isang tawag sa amin dito. Loko lang ko sa iba, ganun pa rin yung tawag dyan. Dito yung mga gawa ng mga sukang Paumbong. Dito yung nagagaling. Katabing bayan lang namin dito sa Hagonoy. Marami dyan, marami nagbibenta ng suka dito. Maraming gawaan ng suka. Dito din nga pala sa Paumbong, meron ditong ginagawang isang kalsada. Ito din sa may Pure Gold na to. Tapos dun sa diretso doon, yun yung Kabayanan. Ayan, yung kalsada na yan. Papasok dyan sa loob dyan, may ginagawa. So bypass yun. Mula dito Paumbong, ang lusot na nun is dun sa may Tikay, sa may Malolos. Pero ang balita ko, tatagos yun hanggang dun sa may papunta ng New Manila International Airport, o yung bagong airport na ginagawa dito sa amin sa Bulacan, sa may Barangay Taliptip, Bulacan. Yun lang ang balita ko tatagos hanggang doon sa may airport, pero hindi ko lang sigurado. Pero hindi naman natin sisilipin ngayon, pero soon silipin natin yan para makita natin kung ano yung lagay nung kalsada doon. At i-confirm natin kung talagang lulusot nga ba yun doon sa may parte ng bagong airport. Ganda ng panahon Sabagay, maaga pa, kaya ako lulim pa. Okay, so andito na ako sa may crossing dito sa Malolos. May sumisigaw sa akin kanina na isang rider, flat daw yung gulong ko. Eto, flat niya mukhang missing yung ko, itong gilid ng gulong ko. Kailangan natin magpasilan. Bago palit kasi ito, pinalitan natin yung gulong. Ngayon ko palang nilabas, ngayon ko palang tinesting. Ngayon missing nga siya. So kailangan ko magpasilan ito. Ito yung dual sport tire ngayon ng Shipa. Ayan, tetestingin namin ito ni John Pax dun sa Cordillera. Kaya ngayon Cordillera level 2, ito yung gamit natin. Yun nga lang, lumambot yung gulong natin dito. So hanap muna ako ng talyer. Paayos ko muna to. Malambot nga talaga Kaya lang, may talyer, kaya itong gatong oras. Alas 6 pa lang. Ayan, buti
bukas dito sa ano. Ano pangalan ng shop nyo kuya na to? Anak. Shangbi. Shangbi. Ah, okay. Ayan, dito po sa may ano, sa may lagpas lang ng konti dito sa crossing. Tapos dito sa may bus stop ng Baliwag. Ayan, tapat itong mismong talyer nila kuya. So akala ko wala pang bukas ng gantong oras. Buti na lang ito, 24 hours pa lang bukas itong vulcanizing shop na to. So pagka nagkaroon ka ng problema sa mga gulong nyo, pwede kayo dumaan dito. Ayan, meron pa lang 24 hours na bukas na talyer dito pagka magpapaayos kayo. Kuya, salamat. Thank you ulit. Tuloy na tayo sa biyahe. Buti na lang 24 hours itong shop nila kuya dito. Kala ko mag-aantay pa tayo ng ilang oras eh. So diretso na ulit tayo. Woo! Ang haba na rin ng ano dito, release ng tren dito sa Malolos. Parang nakadugtong na to sa Pampanga. Tapos yung mga part dun sa Balagtas, Giginto, ayan, magkakarugtong na yan. So baka mga ilang ano na lang to, tapos na rin to. Magagamit na yung tren na yan pagka ano, konting taste na lang. Ayan o, ginagawa ng ibang mga kalsada dito sa Bulacan. Dito yan sa may malapit sa LTO. Ayan, mababos-bosa na yung mga lubak dito. Itong side na to sa kanan natin, na semento na. Pero ibang part dito, yung mga ano pa rin, yung mga lubak. Pero siguro ano, shoot, kasunod na yan. Siyempre unti-unti lang. Hindi naman yan mapagsasabay-sabay. Eh dito din sa may harap natin, sa may harap ng Walter Mart. Ayan o, diba? At least sinumpisahan na, ginagawa na nila. Kaya sa susunod maganda na yung kalsada dito. Taas o, taas yung tambak. Okay, dito na tayo sa may monumento. Solid yung biyahe natin mula dun sa Hagona hanggang dito, kulimlim pa rin oh. Ganda nung panahon. Balita ko kasi merong ano, tropical depression dito sa may parte ng Luzon. Kaya siguro kulimlim hanggang ngayon. 7:20 na pero napakakulimlim pa rin ang kalangitan. Okay, eto na. Paano na tayo? Manila na tayo nito. Sarap. Kung araw-araw ba naman ganito, no? Kulimlim lang palagi. Yung sana, sarap bumiyahe. Ito na, umpisa na ng traffic. Nasa Manila na tayo. Pero pagkalagpas naman ito, hayahay na ulit tayo. Mga kabundukan na ulit, tsaka mga gugat na ulit makikita natin. Saglit lang naman to. Okay, nandito na tayo sa may EDSA. Dito sa may Robinson Galleria, itong kanan natin, ayan. Robinson Galleria yan. Katapat niyan yung POEA. Dito tayo tinuro ng mapa. Kasi ito, papunta to ng Rosario, Pasig. Eh, doon tayo padaan eh. Kaya dito na tayo tinuro nitong ano, Google Map. 42 minutes na lang pala, nandun na tayo sa ano, sa pupuntahan natin. Eto. So kailugan yan.
o tapunan ng mga tubig pagka umuulan ng malakas, yung parte ng San Mateo, parte nitong Marikina, Pasig. Ayan, dyan dumadaan yung pinakatubig hanggang papunta na yan dun sa Laguna Lake, yung mga tubig na bumababa dito para hindi magbaha dito sa mga parte na to. Yung mga ilaw sila, ayan o. Kaya maliwanag dito sigurado pag gabi. Kaya maganda pa rin daanan to kahit gabi na. Okay, tuloy na tayo. 30 minutes na lang mahigit. Nandun na tayo. Malapit na. Wala. Nagbabadya na yung ulan ah. Maambot ang buda. Mukhang uulanin pa tayo ah. Kaya pala kulimlim ah. Pinaplano ka palang di maganda. Malapit na tayo. Konti na lang. Grabe, patarik pala to. Paakyat pala, sobrang tarik nung daan papunta dito. Yung konting natitira na na to, minuto, puro paakyat pala. Bago tayo pumapanik ng highest point Tinok. Grabe. Kailangan nakakondisyon yung motor dito. Overlooking na dito. Ayun, overlooking. Ang taas. Ayun o. Bajaj. Hey, kayang-kaya ng Bajaj RE. Sir, papasok lang ba? Salamat. Grabe pa lang mga dito. Kapihan. Daming kapihan dito. Pwede kayong magkape dito. Overlooking Pag overlooking talagang inaano ng mga mga tindahan ng kape. Diyan kasi masarap magkape sa mga taas na ganito, lalo kung mahamog. Tapos malamig yung panahon. Ganda ng mga bulak-bulak oh. Ganda yung bulak-bulak ng puno na to. Parang ganito yung sa Japan, di ba? Tama ba? Yung mga ganyang bulaklak. Ang dami. Dito pa lang pala sa bungad ng pupuntahan natin. Ang ganda na ng mga tanawin dito. Yun no. Maraming mga puno dito. Dito sa kabila. Meron palang dito, ganito oh. Quiet zone. Tunnel. Pero hindi katulad sa ibang tunnel. Ayan oh. Dito bawal mag-ingay. Hindi katulad sa Cabyang. Talagang bubusina. Dito bawal. Pati yung paingayin tambucho bawal. Nakalagay doon sa Ganito. Yung mga burol dito sa Yun.
Okay, dito tayo sa kaliwa. Ayan. Dito tayo papasok. Ayun. Ito yung sinasabi kong parang ano. Hindi ko alam kung hinukay ito o kuweba, tunnel. Ayun. Ito yung papasok na yun. Ang ganda dito oh. Pwede pa ipasok yung motor? Hindi po. Pa? Bawal po, dito lang po. Okay po, thank you po. Okay, parada muna tayo dito. So nandito na tayo sa sinasabi ko. Ayan. Angono Binangonan dito sa may Tanay. Angono Binangonan Petroglyph site. Tama ba yung pronounce ko? Ayan, so ayan. National Museum. Pambansang museo. Tapos yung gulong ko okay na din. So baka meron lang siyang mga dumi-dumi na natira. Kaya nagkaroon ng labasan ng hangin. Siguro yung mga silant tong nakaraan, hindi natanggal lang maayos yung iba. Pero ngayon okay na. Okay na siya. Grabe pala dito eh. So ito pala yung pinaka-tunnel. Ang haba din ng tunnel na to hanggang dun sa pinakadulo niya. Sa lusot. Yun. Pero hindi naman siya kataasan. Yung pinakataas nito 5'7" ako. Ayan o. Hindi ka mauuntog. Pero hindi rin siya sobrang taas. Ito yung pinakataas niya o. Grabe yung tunnel na to no. Mahaba-haba din. Hindi nga lang pwedeng ipasok yung ano dito, mga sasakyan, motor. Pero yung mga nakabike, pwedeng ipasok yung bike dito. Tapos hindi siya sementado yung sahig. Mga ano siya, para mga madurog na bato galing dito. Ayun na, yung pinakadulo nito. Ayun. Nagbas na tayo sa tunnel. Okay, so nandito na nga tayo sa loob. Pero doon tayo nanggaling. Ayan. So, ilang minuto lang to. Mga hanggang 2 minuto lang. Ito na tayo. Dito na tayo nakarating. Ito yung pinakabungad. O papasok. Ayan. May mga nagbabike din dito. Marami din dumaan kanina mga nakita ko doon eh. Tapos dito sa area na to. Ito yung may hugasan dito sa papasok pa lang. Ito yung parang waiting shed na to. Ano tawag dito? Basta, ito walking hall ba to? Ayan, so ito yung papasok na yan. Ito yung mga makikita nyo dito. Bawal din kasi yung drone, kaya hindi rin tayo makakapagpalipad ng drone. So ito, yung itsura dito. Ayan, makikita nyo. Ayan. So yan yung tinatawag na Angono Petroglyphs dito sa Binangonan, Rizal. Ayan. So yung nakalagay na yan, ito yung sinaunang art na tinatawag nila. Yan yung sikat dito. So bukod dun, yun na lang yung pwede natin sabihin kasi hindi natin alam yung iba. Ayan. So pinakita ko lang to kasi nakalagay naman na dito. Ayan, dahilan kung bakit siya tinatawag. Yung mga nakasulat na yan dito na ginawa ng mga sinaunang mga tao dito sa lugar na to. Pasok tayo dito, tingnan natin itong part na to. Ang ganda din dito. Yung papanik na to. Pwede kayong pumasok dito, pwede nyo panikin din itong parte na to. Mukhang ano yung taas na to, hinukay yung ilalim. Hindi ko lang alam kung ano din to, kung ginawa ng tao o sadya na to ng kalikasan.
Yan. Ganda dito, oh. So, dito pala nakasulat yung mga Petro gifts na yan. Ayan, sa pader na yan. Ayan, so hindi ko lang alam kung kita nyo sa ano natin, sa video natin. Kasi medyo malabo na yung ibang mga sulat. Makikita na lang siya pagka malapitan. Pero dyan, sinulat yung mga yan. Okay, meron pala tayong mga followers dito. Ito sila, sir. Sir, ang pangalan niyo, sir? Ay, Joknek TV po. Ay, may YouTube channel din ba kayo? Ayun, so follow niyo si sir, tsaka subscribe. YouTube po. YouTube Tsaka page. FB page. Ayun, eto si kuya din. Nils po. Ayun, Sa Nils Media. ayun, meron din siyang ano, Facebook, tsaka YouTube. Okay, thank you, sir. Tapos ito si sir. Sir, hello po. Gladys Burger. Ayun. Meron din po kayo? Hindi, wala. Wala. May burgeran ako. Ano burgera po kayo? Saan po? Montalban. Montalban. Ayan, so yung mga taga Montalban, mga malapit doon, pwede nyo puntahan. Tapat ng Sila, sir. Roosevelt. Ayun, nakasabay ko sila dito eh. Pumasyal din po kayo dito. Tinignan. First time nyo din po dito? First time. First time. First time din po. Ganda dito. Oo. Solid po, no? First time budol. Ayan. Mga nakasabay ko dito. Ako na yung dinaanan nyo kanina. Grabe. Galing kaming mahabang parang. Tapos diretso dito. Diretso. Tapos may libreng kape si ate. Ayun pala eh. Okay, so paalis na tayo. Pag gusto nyo itong puntahan, hanapin nyo lang sa Google Map is Angono Binangonan Petro Gift Site. Ayan. So, dadali na kayo dito ng mapa. So, papunta na tayo ngayon dun sa ating building sa Shipa. Diretso na tayo ng Tanay, Rizal.